So dito ay pwede nga daw tayo mag-loan ng 2,000 up to 80,000 pesos. Ang loan tenor ay 120 days hanggang 1 taon. Kaya kung interesado kang malaman kung ano ba yung loan app na to at kung legit nga ba, ay panoorin mo yung video na to hanggang dulo. So hi guys, welcome back again to my channel at panibagong video, panibagong online loan application na naman nga ang uutangan. Ayan, nare-reviewin natin. Tingnan natin kung legit to dahil nakita ko lang din yung ads nila online. At nakalagay dito na 30,000 pesos nga daw ang loan, tapos loan term ay 180 days at ang babayaran lang ay 30,600. So lumalabas na 600 pesos lang ang naidagdag sa may in-loan dito. Ayan, very convincing at talagang nakakaakit pagka nakita tong ads na to online. Kaya tama yung ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng ganitong all review para hindi kayo mapahamak if ever na hindi ito legit. Pero kung bago ka pa nga lang dito sa my YouTube channel ko, ay isubscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa may GCash giveaway ko worth of 1,500. Ayan, 5 ang mananalo ng 200 pesos at 10 ang mananalo ng 50 pesos. Lahat ng yan isa GCash ko sa inyo ibibigay. At sumali na din kayo sa may cellphone giveaway ko dahil ako ay 50,000 subscribers na. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Kung paano sumali dito ay basahin nyo lang yung mechanics dyan sa may Facebook page ko. Sobrang dali lang, baka ikaw na ang manalo na to. Pero syempre, kung ngayong araw ka na nga nangangailangan ng mauutangan online, ay meron ako nilagay dyan na links sa may description box sa baba at sa may comment section para sa mga 0% interest sa may unang loan nyo. Pero wag nyo kalimutang basahin yung loan details bago kayo mag-accept ng loan nyo. So ayun, simulan na natin. So itong loan app nga na to ay ang Cashmoco Loan Philippines. At ayan, na-install ko na. Pero syempre, kailangan muna nating maglagay ng phone number saka OTP at mag-agree tayo sa kanilang privacy policy dito sa ibaba at mag-login. So may pamimilian din pala dito na Tagalog version or English version. At eto na nga yung lumabas sa may homepage ko. Ayan, congratulations. Kala ko approve na agad ng 80,000 pesos no? So ayan, nakalagay dito ay 2,000 up to 80,000 pesos daw ang pwedeng ipaloan sa atin. At yung daily interest rate ay 0.02% hanggang 0.05%. Mababa ito. At yung tenor or pagbabayad ay 120 hanggang 1 taon. Ayan, 120 days daw up to 1 year. Sige, subukan natin. So, apply now na tayo agad. Ayan. So, dito makikita nyo lahat ng personal information na isi-share nyo sa kanila. At if ever man nga na legit to, hindi ka nakapagbayad sa may due date mo, haharasin ka kaya nila or ipopost ka kaya nila online. So, lahat na yan malalaman nyo din hanggang sa dulo ng video na to. Kaya yan, huwag mo na kayo magda-download or mag-i-install. Patapusin nyo muna yung video na to para malaman nyo din pala kung buo nyo bang matatanggap yung ilo-loan dito or kung malaki or mababa ang interest. So, ayan, dito sa may identity information, 3 steps nga lang pala to. At yung una na nga ay ID. Tapos, ayan, live test or liveness detection. At ito naman yung mga supported cards na pwede nyo i-present sa kanila. Pwedeng UMID, SSS, TIN, Passport, Driver's License, National ID, PRC, Pag-ibig, Postal, Voter, saka PhilHealth ID. So, good thing naman dito ang daming pamimilian. At halos lahat naman na ng tao ay meron ng ganitong klaseng ID. So, pagkayari nun ay magpipicture ka na. Ayan, tatapat mo lang tong phone sa may mukha mo. Then, dapat sakto yung mukha mo sa bilog para hindi ka na magtagal. Ayan, minsan kasi dito din ako nagtatagal. So basic information na tayo. Pangalawang step na tayo agad. Ayan, please tell us more about yourself. Mukhang mayayari tayo dito agad sa pagre-review and then mas mainam para mas malaman natin ng mas maaga kung okay nga ba to. Ayan, email address, lagay lang natin dito. Tapos, personal WhatsApp number starting from 09. Dito naman sa may WhatsApp. Kung wala pa kayo na to ay kailangan nyo muna mag-install or mag-download. And number lang din naman yan ng phone nyo, yung gagamitin nyo dyan. Kaya pwedeng ulitin nyo lang din yung kung ano yung pinang-register nyo dito. Next ay gender, age, ayan, birthday nyo, at kung anong ID card ang ginamit nyo. So, ilalagay nyo lang yung ID number dyan. Tapos, education level, ano yung napagtapusan mo, marital status, kung ikaw ay single pa ba or married na. At kung ano ba yung dahilan mo ng paglo-loan dito. So, ayan, ilalagay ko dyan yung mga pamimilian, pwedeng daily expense, reimbursement, entertainment, at marami pang iba. Pagkayari ng purpose of loan ay eto na, residential address. Hahanapin mo lang dyan kung saan ka nakatira, tapos detailed address mo.
Next naman ay please tell us your work information. About na to sa may pinagtatrabahuhan mo. Sa may type of employment ay pipili ka lang din dito. Ayan, kung ikaw ay contract worker, self-employed, students, or unemployed. Ayan. Next ay years of working. Gaano ka nakatagal dyan sa may pinagtatrabahuhan mo. And then industry. Ayan, i-stop nyo na lang yung video na to kung andito yung work nyo. Ay pwede kayong mag-apply dito. Next ay monthly income. Ayan, yung sahod mo kada buwan. Meron dyang bracket, mamimili ka lang din. Next ay company name, company phone number, residential address. Ayan, about dyan sa may pinagtatrabahuhan mo. Tapos detailed address din kung saan ka nagtatrabaho. At pay cycle tuwing kailan ka sumasahod. Saka payday. At pagkayari nun ay next na. Ayan, medyo mahaba-haba pala itong second step na to. Kala ko last part na tayo. Ayan, syempre hindi mawawala nga naman ang contact references. Dito ang hinihingi nila ay 3 lang. Okay, lagi ko naman sa inyo sinasabi pag kayo ay nagbabalak mag-loan online or kung kayo ay mga paulit-ulit nang naglo-loan, make sure na kaunti lang yung list ng numbers dyan sa may phone book nyo para if ever man nga na hindi ka makapagbayad on or before your due date ay wala na silang makikitang iba pang haharasin dyan sa may phone book nyo. Kasi yun diba yung mga kadalasang panakot ng mga agents. Ayan, magpo-proceed na po kami na kontakin yung mga nasa may contact list nyo kahit hindi nyo naman nilagay as contact references. So, pwede nyo isagot na wala na kayong ibang makukuha dyan dahil 3 lang din or 5 lang din yung inilagay kong reference or contact list. So, ayun. Pwede nyo isagot sa kanila. So, wala silang mahaharas kundi yung nasa reference nyo lang. Lalagay nyo lang dito nga kung kaano-ano nyo. Tapos, piliin nyo na yung contact emergency nyo or emergency contact tapos contact name nila. At ayan, last part na tayo, bank information, saan nyo matatanggap yung ilo-loan nyo. So, dito ay pwedeng bank card or digital wallet. Kung digital wallet, pwedeng GCash, PayMaya, saka GrabPay. At syempre, pagka bank card naman, ilalagay mo lang yung bank name mo saka bank account. Ayan, 2 beses sa ibaba. At ilalagay mo lang yung name ng recipient, syempre ikaw. Pagka yan ay bank. Pero pagka naman digital wallet, GCash, ilalagay mo lang yung name mo nung receiver, saka yung digital wallet account mo or yung GCash number mo dyan. At syempre, meron ding magpa-pop up kung talagang tama yung na-input mo na number kasi baka sa ibang GCash number yan mapunta. So, ayun. Pag okay naman, ay confirm. At ako nga ay under review na. Nakalagay dito, after passing, the loan can be repeated and the amount is increasing. At ayun na nga, after ilang minutes, ako ay hindi na-aprobahan dito sa may cash mo ko. Ewan ko kung bakit, pero maaga naman ako nag-apply. So ayun, hindi lahat ng oras, or hindi sa lahat ng oras ako ay na-aprobahan, nare-reject din ako. Pero good thing na lang ay na-reject ako dahil napag-alaman ko nga na ito ay nanghaharas. At nananakot pa nga na, ayan, may pa-attorney pang nalalaman yung agent na to. At chinek ko din yung rating, sobrang baba. Nakalagay dito, I paid my loan on time. On my third loan, there's offer of 7,500. Pero ang na-receive lang niya is 5,250. At babayaran lang niya to sa loob ng 7 days. So, fake news yung 180 days, yung minimum nga na loan term. Dahil lang totoo ay 7 days lang. At eto pa, napaka-unprofessional ng mga agent dito. Kung makasend ng message, wagas. Grabe kung makabanta. Bukas pa yung due date. So, eto, nangaharas na wala pa man yung due date. Bukas pa naman, pero grabe nang mangharas. Ayan, na-memersonal pa daw. At eto yung pinakamalala, nag-auto-disburse din daw kasi ang nakalagay dito ay nag-apply daw siya ng 50,000. After nung review ay may na-receive na siya agad na 700 pesos doon sa may GCash niya. Ayun, nakita na lang niya na naaprobahan daw siya ng 1K at automatic napunta sa may GCash niya. Pero 700 pesos lang at babayaran niya to ng 7 days lang. Tapos 1,038 ang repayment nga. So, ayun, malaki yung matatanggal dito sa may ilo-loan mo. Hindi mo siya buong makukuha. Kaya kung gusto mong buo yung makukuha mo sa loan mo ay hindi ka para dito at hindi nga din to talaga recommended. In short term nga dito sa may cash mo ko ay mga bastos yung agent, nangaharas, wala pa man din yung due date.
Pero nag-search naman ako online, wala pa namang na-post to online. Ayan, wala pang na-post na gagawa ng Facebook page. Pero if ever naman na na-experience nyo na yung paglo-loan dito, ayan, i-comment nyo naman yan sa may comment section para maging aware na din yung iba at wag nang itry to. So that's it for today's video. Kung may gusto pa kayong OLA na ipapa-review, i-comment nyo lang dyan at re-reviewin ko yan para sa inyo para hindi na sumakit yung ulo nyo at huwag kayong basta-basta na-eenganya sa mga ganitong magagandang ino-offer nga sa mga ads. Ayan. Dahil kadalasan mga fake news yan. So yun lang. That's it for today's video. Sana inalinawan kayo about dito sa may OLA na to. At para sa akin ay not recommended to. So ayan lang. Thank you for watching.